Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa channel na ito. At sa iyo rin, Sir Nard. Halina't samahan niyo ako na muling sariwain ang hindi ko malilimutang karanasan. Taong 1986, probinsya ng Bicol. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Fredo. Naninirahan sa probinsya ng Bicol. Sa edad na 15 taong gulang, ay ulila na ako sa aking mga magulang. Maaga kasi silang kinuha sa akin ng Panginoon dahil sa isang aksidente sa jeep na sinasakyan nila. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng aming pamilya at mayroon kaming saka na pinagtataniman ng iba't ibang klase ng mga gulay na siya namang ibinebenta ng aking mga magulang sa lungsod. Mayroon rin kaming isang jeep na panghakot ng aming mga inaani, kung kaya't hindi nahihirapan ang mga magulang ko sa pagdi-deliver. Halos 3 beses sa isang linggo sila itay kung pumunta sa lungsod upang mag-deliver ng aming mga gulay roon. Subalit isang araw, nang pauwi na sila galing sa pagdi-deliver, ay nawala ng preno ang jeep na sinasakyan nila, dahilan upang sila ay maaksidente at mamatay. Dahil sulong anak lamang ako, ay naawa sa akin ang tita Marisa ko, na kapatid ng aking ama, at kinupkup ako nito at siya ang nagpatuloy sa negosyong naiwan ng aking mga magulang. Mabait naman ang tita ko. Subalit kabaliktaran naman ito ang kanyang asawa na si Tito Joel. Palagi kasi ako nitong pinagmamalupitan at malimit din saktan pag wala ang tita ko. May 2 itong mga anak. Si Kuya Eric na sa 18 taong gulang at si Anthony na kasing edad ko lang din. Subalit gaya ng kanyang ama ay masama rin ang ugali nito, di tulad sa kuya niya. Sobrang sama ng pag-uugali ng tito ko. Sa katunayan, lahat ng gawaing bahay ay sa akin na niya ipinapagawa. Tulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay at marami pang iba. Hindi na rin ako nakapag-aral simula nang mawala ang aking mga magulang dahil sa ayaw akong papasukin ng tito ko. Dahil sa wala raw mag-aasikaso sa bahay. Ginawa kasi nila akong taga-silbi sa kanilang 3 sa tuwing umaalis ang tita Marisa ko, dahil ito ay nagtitinda sa palengke. Hoy Fredo, bumangon ka na dyan at magluto. Huwag kang tatamad-tamad dyan. Magandang umaga po, tito. Ay nako, hanggat nakikita ko yung pagmumukha mo, Fredo, hinding-hindi gaganda ang umaga ko. Wika ni Tito Joel. Agad naman akong tumayo kahit na gustong-gusto ko pa sanang matulog. Paano kasi? 6:00 pa lang ng umaga, pinagluluto niya na ako ng umagahan nila. Bilisan mong magluto dyan, Fredo, at gutom na kami. Opo, tito. Sagot ko naman dito upang hindi na ako makarinig pa ng kung ano-ano. Subalit nagulat na lamang ako dahil sa hindi pa man ako nakakatapos magluto ay may mga iniabot na itong mga labahin sa akin. At ano po yan, tito? Huwag ka nang magtanong pa, Fredo. Hanggat nandito ka, ikaw ang gagawa sa lahat ng gawaing bahay habang wala ang tita mo. Naiintindihan mo ba? Pero tito, hindi pa po ako tapos magluto po eh. Wala kang karapatang magreklamo dyan dahil ako ang nagpapakain sa'yo. Yan ang kabayaran mo sa pagtira mo dito. Kaya sundin mo lahat ng iniuutos ko kung ayaw mong bugbugin kita. Sumunod na lamang ako sa sinabi ng tito ko dahil nag-uumpisa na naman itong manakit sa akin. Sa totoo lang, halos palaging ganito araw-araw ang ginagawa ng tito ko sa akin. Kung kaya't hindi lumulubog ang araw na wala akong mga pasa o sugat na tinatamubuhat sa kanyang pananakit. Nagmadali na nga akong magluto dahil maya-maya lang ay magigising na ang mga anak nito
Kung wala pa akong masaing upang mabao ng mga ito sa eskwela, talagang paniguradong bugbog na naman ako sa Tito Joel ko. Nang matapos na nga akong makapagluto, ay agad ako nagpaalam sa tito ko upang tumungo na sa ilog at maglaba. Wala na kasi akong magawa sa mga utos nito kundi ang sundin na lamang upang hindi ako sakta ng tiyuin ko. Tito, natapos ko na pong makapagluto. Aalis na po ako upang makapaglaba na. O ano pang hinihintay mo? Umalis ka na. Alangan naman tumambay-tambay ka pa riyan. Oo nga pala, pagkatapos mong maglaba mamaya, walisan mo rin ang bakuran natin ha. Oo tito, tugon ko rito. Umalis na nga ako habang suknong ang isang plangganang punong-puno ng mga labahin. Dahil sa mura kong edad, ay hindi ko na nararanasan ang magandang buhay o makihalubilo man lang sa ibang kabataan. Dahil sa puro trabaho na ang aking inuuna. Minsan nga naaawa na ako sa aking sarili. Dahil simula nang mamatay ang inay at titay, hindi na ako nabilhan ng bagong damit o nahandaan man lamang sa aking kaarawan. Wala namang problema sa akin ang ganon. Pero sa araw-araw na pagpapahirap sa akin ng tito ko at pagmamalupit nito, ay mukhang hirap na ako at nais ko nang magpakalayo-layo. Kaso wala naman akong ibang mapupuntahan. Maya-maya pa ay narating ko na nga ang ilog. Kung kaya't agad kong inilapag ang aking mga gamit at nagsimulang maglaba. Hindi pa man ako nagtatagal sa paglalaba, ay nakita ko na si Anthony na may bitbit itong isang balde ng mga labahin. Hoy Fredo, sabi ni Itay, laban mo rin itong isang balde ng labahin. Sige Anthony, pakilagay mo na lang dyan. Sagot ko dito habang nagkukusot ng damit. Subalit sa halip na ilagay ni Anthony, ay binato niya sa aking likuran ang balde. Dahilan upang tumama sa akin at sa malaking bato. At nabasag yung balde malapit sa likuran ko. Aray ko naman, ano ba? Dapat lang sa'yo yan, kawawang nilalang. Sumusobra ka na. Bakit papalag ka? Pagkasabi ni Anthony ay agad niya akong sinuntok sa aking likuran. Dahilan upang kami ay nagaway at magsuntukan. Ano, kaya mo pa ba? Sumusobra na kayo sa akin. Aray, ang sakit ng mukha ko. Palaban din si Anthony at itinulak niya ako sa tubig upang lunurin. Subalit nagawa ko siyang mahawakan sa kanyang mga kamay, kung kaya't siya ang itinulak ko at inilublob ang mukha sa tubig. Nang mga sandali ngayon ay napuno na rin ako sa kanya, kung kaya tubod lakas ko pa siyang inilublob sa tubig, dahilan upang mapainom siya ng maraming tubig. Nang makita ko itong naghahabol hininga na at umiiyak na dahil sa aking ginawa, ay tinigilan ko na ito at hinayaan ko ng makaalis. Bisit ka Fredo, isusumbong kita sa tatay ko. Wala akong pakialam sa inyo. Humanda ka sa tatay ko. Sambit nito at nagmadaling tumakbo pa uwi habang basang-basa. Nang makita ko itong papalayo na sa ilog, ay saka ko ipinagpatuloy ang aking paglalaba. Dinampot ko muna ang mga damit na naggalat, saka muling nagsimula sa aking ginagawa. Habang patuloy ako sa paglalaba, ay hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyaring away naman ni Anthony kanina. Paano kasi? Kinakabahan na naman ako sa posibleng mangyari sa akin mamaya pag-uwi ko ng bahay. Nang nangangalahati na nga ako sa aking paglalaba, ay hindi ko inaasahan ang pagsugod ng Tito Joel ko. At sa puntong ito, ay halos pumutok na ito sa sobrang galit sa akin. Fredo, anong ginawa mo sa anak ko? Kasi hindi na ako muling nakapagsalita pa. Dahil parehong magkakasunod at malalakas na mga suntok ang dumapo sa aking muka. Aray ko po tito, tama na po. Hayop ka, papatayin kita. Sambit nito at hinila ako sa tubig. At walang awang nilublob ang aking muka sa tubig
upang lunurin. Pagkatapos ay walang humpay na suntok at tadyak ang ginawa nito sa akin. Hanggang sa muli na naman akong lunurin sa tubig. Dahil sa maliit at payat kong pangangatawan ay wala akong naging kalaban-laban sa tito ko. Kung kaya't malaya niyang nagagawa sa akin ang lahat ng nais niya. Nang mga sandaling yun ay wala na nga akong pakialam pa kundi ang tanggapin ang aking kamatayan. Total napapagod na rin naman talaga ako sa miserable kong pamumuhay. At mas nais ko na ring sumunod na lang sa aking mga magulang. Habang iniisip ko ang masasayang mga araw ko na kasama sila inay at itay, ay siya namang patuloy sa pagdaloy ng mga luha ko sa aking mga mata. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nagsasalita sa aking sarili na sana ay matapos na ang lahat ng kalupitang ipinaparana sa akin ng Tito Joel ko. Marami-rami na akong naiinom na tubig at halos maghabol hininga na rin ako nang marinig ko si Kuya Eric na sumisigaw at patakbong lumapit sa amin ang tito ko upang awatin ito sa ginagawa niya sa akin. Tay, tama na po yung pananakit niyo kay Fredo. Halos patayin niyo na po kasi siya. Papatayin ko talaga yan. Sambit pa rin ito habang patuloy sa paglunod sa akin sa tubig. Ngunit naawa si Kuya Eric sa kalagayan ko. Dahil sa nanlalambot na ang katawan ko at halos mawala na ako ng ulirat dahil sa dami ng tubig na naiinom ko. Mabilis namang inawat ni Kuya Eric ang tatay niya at kahit nakasuot na ito ng uniformeng pampasok sa eskwela ay hindi ito nagalangan upang tulungan ako kahit na mabasa pa ito. Tay, tama na po yan. Maawa naman po kayo kay Fredo. Umalis ka diyan. Baka pati ikaw ay makatikim sa akin. Gawin niyo ang gusto niyo itay sa akin. Pero tama na yung pananakit niyo kay Fredo. Tingnan niyo oh, halos mapatay niyo na nga siya eh. Dahil sa sinabi ni Kuya Eric ay nakatikim din ito ng suntok sa tatay niya. Sinabihan na kitang wag mo akong pinakikialaman. Mas kinakampihan mo pa yung demonyo na yan kaysa sa kapatid mo. Tay, wala naman po akong kinakampihan. Ang sa akin lang po ay tama na ang pananakit nyo kay Fredo dahil halos patayin nyo na po eh. Wika ni Kuya Eric habang nakaturo sa akin. Binalingan naman ako ng tingin ng tito ko at nang makita niya akong nakahandusay sa gilid ay saka ito umalis na hindi pa nagsasalita. Mabilis naman akong inalalaya ni Kuya Eric at pinaupo ng maayos. Fredo, ayos ka lang? Pasensya ka na sa ginawa ni itay sa'yo ah. Salamat po kuya sa tulong mo. Sambit ko rito habang niyayakap siya at patuloy sa pagiyak. Sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Napapagod na rin po kasi ako eh. Sambit ko kay Kuya Eric habang patuloy sa pag-uunahan sa pagdaloy ang aking mga luha. Nako Fredo, yan ang wag na wag mong iisipin. Andito pa ako na kuya mo na patuloy na nagmamahal sa'yo. Kaya wag mong iisipin na nag-iisa ka na lang. Maraming salamat po kuya sa tulong at pagmamahal niyo po sa akin. Wala yun. Mabait ka kasi. Kaya talagang dapat kang mahalin. Pasensya na po kayo sa akin Kuya Eric ha. Nadamay patuloy kayo. Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Basta ikalma mo lang muna ang iyong sarili. Sambit ni Kuya Eric sa akin habang inaayos niya ang mga nagkalat na mga labahin. Nang makaipon na rin ako ng lakas ay saka ako tumayo at tumulong sa pagpulot ng mga damit na nagkalat. At nang maayos na ay nagpaalam na ito sa akin dahil sa baka mahuli pa ito sa kanyang pagpasok sa eskwela. Oh Fredo, mauna na muna ako sa iyo ha. Papasok pa kasi ako sa eskwela eh. Opo kuya, okay na po ako. Kaya wag na po kayong mag-alala sa akin. Ngumiti naman ito sa akin habang naglalakad na papalayo. Nang makalayo na nga siya ay saka ko muling ipinagpatuloy ang aking paglalaba. Lumipas pa ang ilang minuto ay natapos ko na nga ang aking paglalaba. Kung kaya't mabilis akong umuwi na sa amin. Habang nasa daan ako
ay hindi ko naman maiwasan ang isipin ang tito ko. Kinakabahan na naman ako sa posibleng gawin nito sa akin pagdating sa bahay. Bahala na. Manghihingi na lang ako ng paumanhin kay tito sa mga nangyari. Pagdating ko nga sa bahay, ay mabilis kong isinampay ang mga nilaban ko. At nang matapos na ako sa pagsasampay, ay nagwalis na muna ako sa bakuran kahit hindi pa ako nakakapagpalit ng damit, kahit na basang-basa pa ako. Natatakot kasi akong pumasok sa loob ng bahay dahil sa baka saktan na naman ako ng tiyuhin ko. Mga ilang minuto pa ang nakalipas nang matapos na ako sa pagwawalis, ay saka pa ako napilitang pumasok ng bahay. Pagpasok ko sa loob, ay nadatnan ko si tito na nagtitimpla ng kape at inaasikaso si tita. "O Fredo, buti naman natapos ka na sa paglalaba mo." Opo tito." Tugon ko rito at nagpaalam na muna ako na magpapalit ng damit. Ngumiti naman ito sa akin bilang pagsang-ayon. Alam ko namang nagpapanggap lamang ito dahil sa kakauwi lang ng tita ko buwat sa pagtitinda nito sa palengke. Nang matapos na ako sa pagbibihis, ay saka ko pinagpatuloy ang aking pagtatrabaho sa loob ng bahay. Habang naguhugas ako ng pinggan, ay tinawag nga ako ng tita ko at sinabihan ako na sa susunod raw na pasukan ay papasok na ako sa paaralan. Sa una nagdadahilan pa ang tito ko na ayaw ko raw. Pero dahil sa pasya ng tita ko ay wala rin itong nagawa. Sa kabilang banda ay natuwa naman ako dahil sa kahit papaano ay masusubukan ko muli ang makapasok ng paaralan. Pagkatapos akong makausap ng tita ko ay nagpasya na itong matulog na muna, kung kaya't dalawa na lang kami ng tito Joel ko ang naiwan. "Hoy Fredo, huwag na huwag mong sasabihin sa tita mo ang nangyari kanina, ha?" Opo tito, masusunod po." "Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Isa pa, kahit na mag-aral ka na sa susunod na taon, lahat ng trabaho dito sa bahay ay wala pa rin magbabago. Ikaw pa rin ang gagawa nun." Opo, nauunawaan ko po." "O siya, kumain ka na roon sa kusina at baka magising pa yung tita mo at malamang di ka pa nakakapag-almusal." Sumunod na nga ako sa sinabi ng tiyuhin ko at tumungo na nga ako sa kusina. Kaso pagbukas ko ng kaldero ay kanin na lang pala ang natira at wala ng ulam. Hindi na lang ako nagsalita pa. Baka magalit na naman sa akin ang tito ko. Kung kaya't kumain na lang ako at asin ang ginawa kong ulam. Mas okay na ang ganito kaysa maghapon na naman akong hindi pa kainin. Nang sumapit ang 6:00 ng hapon, ay sabay-sabay kaming naghapunan nila tita na parang ayos lang ang lahat kanina. Talagang maganda ang pakikisama ng tito ko at ang anak nitong si Anthony sa tuwing nandito ang tita Marisa ko sa bahay. Alam kasi ng mga ito na magagalit ang tita ko pag nakita nitong sinasaktan ako. Kung kaya't ganun na lamang ang pagtitimpi nito sa akin. Minsan, hinihiling ko na sana'y palaging nandito si tita Marisa sa bahay. Kaso kailangan niya ring umalis palagi dahil sa kanyang negosyong pinapalakad. Pagsapit ng gabi ay maaga akong natulog. At habang nasa kasarapan ako ng pagtulog, ay nanaginip ako. Napanaginipan ko ang isang magandang babae na tila isang diwata dahil sa taglay nitong sobrang ganda at kumikinang nakasuotan. Nakita ko ito sa sapa kung saan ako naglalaba at masaya nitong nilalaro ang tubig sa kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay lumingon ito sa akin at masayang nakangiti habang kumakaway sa akin at sumisinyas na lumapit ako. Akma na sana akong maglalakad.
Subalit nang papunta na ako sa magandang babae na yon, ay biglang may lumitaw sa harapan ko na isang mabalahibong nilalang at namumula ang mga mata habang nag-uuslian ang mga matatalas nitong ngipin at kuko. At bigla ko nitong sinakmal. Dahil sa ginawa sa akin ng nilalang na yon, ay napaiktad ako sa aking pagkakatulog at naging dahilan upang magising ako. Mabilis akong tumayo at tumungo sa kusina upang uminom ng tubig. At habang umiinom ako ng tubig, ay nakarinig ako ng pagkalampag ng aming bubungan at tila may isang hayop na nasa itaas. Dahil sa takot ko ay nagmadali akong bumalik sa aking silid at nagtakip ng kumot hanggang sa makatulog ulit ako. Kinagabihan ay maaga akong nagising at nagwalis ng aming bakuran. Pagkatapos ko nga magwalis ay nagluto na nga ako ng aming almusal at naghugas ng mga pinagkainan kagabi. Maya-maya pa ay nagising na rin si Tita Marisa. Magandang umaga po, tita. Mabuti po at maaga rin po kayong nagising. Oo, Fredo. Kailangan kasing maaga sa palengke. Mag-ayos pa kasi ako doon eh. Ganun po ba? Saglit lang po, tita at ipagtitimpla ko po muna kayo ng kape. Salamat, Fredo. Ang bait mo talagang bata ka. Kaya swerte ako sa iyo eh. Salamat po, tita, sa papuri. Sinabi nga ni tita na baka raw mamaya bago magtanghali ay uuwi din siya kaagad. Kung kaya't sinabi ko sa kanya na nais ko sanang sumama sa kanya dahil sa gusto ko rin ang makalabas ng bahay. Pumayag naman ito sa sinabi ko, kung kaya't mabilis akong tumungo sa kwarto ni Tito upang magpaalam din sana. Subalit pagpasok ko sa silid nito ay kasalukuyan pa rin itong natutulog, kung kaya't kay Kuya Eric na lang ako nagpaalam. Sumama nga ako sa tita ko sa pagpunta sa palengke at talagang masayang masaya ako sapagkat muli ko na naman masisilayan ang aming tindahan na naiwan ng aking mga magulang. Nang makarating kami sa palengke ay masaya kaming binabati ng bawat tao na aming nakakasalubong, lalo na ng mga tauhan ng tita ko. Sa tingin ko, wala namang naging problema sa pamamalakad ng tita ko sa negosyong naiwan ng aking mga magulang. Hanggang sa malaman ko na may isang pamilya na nagtatrabaho sa amin ang talagang sakit sa ulo ng tita ko. Ayon dito, ay talagang pasaway ang pamilyang ito. Dahil pag wala raw ang tita ko gawa ng naghahati dito ng mga produkto sa lungsod, ay siya namang inaabangan ng pamilyang ito upang magnakaw ng mga pwedeng nakawin sa aming negosyo. Minsan nga raw, pati mga alagang hayop ng tita ko tulad ng manok at bibe ay ninanakaw rin ng mga ito. Minsan na raw itong kinumpronta ng tita ko. Subalit talagang nagmamatigas ang mga ito. May sabi-sabi raw kasi na hindi pangkaraniwang tao ang mga ito. Ayon pa sa tita ko na aswang ang mga ito, kung kaya't hinahayaan niya na lang ang mga ito sa nais nito upang hindi na siya nito pagtangkaan pa. Minsan na raw kasi siyang pinagbantaan ng mga ito at dumating sa puntong tinakot ng mga ito na papatayin maging ang pamilya nito, kung kaya't upang makaiwas sa gulo ay hindi na ito pinakialaman pa ng tita ko. Bago nga sumapit ang 11:11 ng umaga ay nakauwi na kami ng tita ko. Subalit nang makapasok kami sa loob ng bahay ay nagulat kami ng tita ko dahil sa tahimik ang bahay. Tito, andito na po kami ni tita. Sambit ko ngunit wala man lang sumasagot sa akin. Sinabi ni tita na puntahan ko raw sa kwarto at baka nandoon lang si Tito. Sumunod naman ako sa sinabi ng tita Marisa ko. At pagpunta ko sa kwarto ni Tito ay nakita ko itong nakahiga pa rin. Tito,
nandito na po kami ni tita. Buti naman at nandito na kayo. Tawagin mo na muna ang tita mo. Sabihin mo pinapapunta ko. Mabilis ko namang tinawag ang tiyain ko at agad naman itong pumaroon sa kwarto ng Tito Joel. Nang makarating na nga si tita, ay doon sinabi ni Tito na masama raw ang kanyang pakiramdam at nahihilo raw siya kung kaya't dinala namin siya sa ospital. Mga ilang oras pa ang lumipas at nakita ko na rin sila Kuya Eric at Anthony na nagmamadaling tumungo sa amin. Kuya, andito po kami. Buti nakapunta po kayo ni Anthony. Oo, Fredo, tumawag ang inay na nasa ospital daw kayo dahil dinala niyo si Itay. Opo kuya, sumama po kasi ang pakiramdam niya at nahihilo raw. Ano kaya ang sakit ni Itay? Sana ayos lang siya. Ilang oras pa ang lumipas hanggang sa lumabas na nga ang resulta sa pagtingin kay Tito. Ayon pa sa mga sumuri kay Tito, ay may high blood daw ito kaya ganoon na lamang ang kanyang naramdaman. Ayon pa sa doktor, na kailangan na muna raw nito ng 2 araw na mamalagi doon upang mas mabantayan pa siya ng maayos at ang kanyang kalusugan. Dahil sa sinabi ng doktor, ay kinausap ni tita si Kuya Eric na umuwi na muna upang makapagdala ng mga gamit ng tito ko. Kung kaya tagad naman itong sumunod sa sinabi ng kanyang ina. Fredo, samahan mo akong bumalik muna sa bahay upang kumuha ng mga gamit ni Itay. Sige po kuya, tara na po. Mabilis naman naming binaybay ang daan pa uwi sa bahay. At habang papalapit na kami sa bahay, ay may natatanaw kaming isang babae na nagmamasid sa paligid ng bahay. Puputulin ko na muna ang ating kwento sa kadahilan ng masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero wag po kayong mag-alala. Pag maayos na, isusunod po natin ang part 2. At sino kaya ang babae na yon? Ano kaya ang mangyayari sa part 2? Kayo, ano sa tingin nyo? Comment lang po kayo sa baba kung ano ang babae na yon. Yun lang. Salamat.